Hi everyone! Welcome back once again to my channel. It's been a while. We haven't been seeing each other because I am very busy processing and focusing this immigration journey for my child, and especially traveling from USA to Philippines, my hometown, and I'm already here in the Philippines. By the way, you guys, I know there's some different country who's watching this video, but please bear with me. I'm going to speak our own language because this content is about the interview in the immigration, in the Embassy Manila. So in Manila, here, our town, we're talking Tagalog. So those viewers that it's Tagalog, they can easily understand. Okay po, salamat. Okay, ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung previous video ko na as I promised na dadalhin namin yung anak namin pagdating ko doon sa USA. At ito na nga po, nangyari na at meron na siyang interview sa Embassy Manila at sinamahan ko po siya doon. So, ayun nga yung video na yan. We misunderstood short video everything, clips but na we ginawa ko. decided that I will just come there in US by myself, and then later on, we'll be getting my son. Ayan Yan. siya. So, yun yung sinabi ko. Ayun po, ito na nga, sinamahan ko po yung anak ko sa interview niya today, May 20th at 6:30 in the morning. Nandun po kami siguro mga 5:45 na, mahaba na yung pila, pero hiwa-hiwalay din naman. So, same procedure last time na na-experience ko as a CR1 visa 3 years ago. So, this time, pagdating namin doon, the same process, DS-260 at saka yung passport, yung mga required documents. So we will jump directly to the result. Binigyan kami, pagdating na dun sa consulate, by the way, i-share ko pala sa inyo, may kaibahan doon sa process ko at sa anak ko. Yung sa mga bata, mabilis lang eh. Kasi pagpasok doon sa loob, doon sa security guard na may DS-260 at saka passport, pagpasok mo sa loob, yung may pre-screening doon sa mga Pinoy na inaayos nila yung mga papel, at pagdating doon naman sa fingerprint, hindi na pina-fingerprint yung anak ko eh. Ano lang, kinonfirm lang yung name at saka yung birthday. Tapos after doon, diretso na kami doon sa consulate na mag-i-interview na. So, yun, nung tinawag na yung name niya, napakasimple lang ng mga tanong, yung birthday niya, yung name niya, tinanong siya, tapos more on question sa akin, sa nanay. Hindi nila tinatanong yung yung anak ko, yung bata. So, ayun po, bakit naging 221G, refusal visa yung result ng aming interview? Kasi, kailangan niya ng latest affidavit of support, which is yung 2026, kasi yung before na edition ng form ko is expired na, so kailangan nila yon, yung updated. Aside of that, kailangan kong i-upload yun sa SIAC, sa CAC, yung portal and busy stage. Kailangan kong i-upload yun, at yung tax transcript ng 2023. So ang ginawa ko po kasi, bumiyahe ako going here para samahan ko yung anak ko sa interview niya ngayon. Dinala ko lang yung mga papel. Buti na lang, dinala ko yung gumawa ako ng form na I-864, yung affidavit of support, tapos yung I-864A. Yun yung dinala ko, yung original, at nag-print out na rin ako ng IRS transcript, tapos dinala ko rin yung W2 namin just in case, kasi hindi ko in-expect na kukunin nila yon. But then kailangan nga, kaya lang hindi ko na-upload sa system. So kaya po nag-decide yung consulate na itutuwan-G ako, at binigyan kami ng white paper na kung saan nakalagay yung instruction. So, kailangan kong i-scan yung mga documents na kulang at i-upload doon sa SIAC, sa portal system. At pag na-upload na yun, ipapadala ko sa LBC yung documents na in-upload ko doon sa system nila. So, kapag naayos na lahat, pumunta ako sa LBC at pinadala ko yung passport, yung documents na kailangan nila. So, yun yung kailangan para ma-approve. So, ayun po. Tapos na yung interview. Kaya lang, yun nga lang, nagkaroon lang ng konting, ano ba tawag doon? Konting abarya sa paper. Pero,
it's not a big deal kasi nadala ko yung mga papers, hindi ko lang siya na-upload. So very important yon sa mga fellow applicants ko, lalo yung mga nanay na sasamahan yung mga anak. Importante yung mga documents i-upload lang, add documents and then submit din ang kailangan i-click doon sa portal. So ayun po ang nangyari sa aming interview schedule kanina. Dahil doon sa documents na yon, kaya kami na 221G, refusal visa. So far sa mga naka-experience ng mga 221G, tinatanong ko yung mga friend ko, sabi nila it takes 10 days para mag-update sa system at mag-update sila sa amin na ano na yung status ng visa. So I hope 10 days nga kasi meron na ako mga itinerary, yung may plan na ako kung yung pupuntahan ko, yung mga ganon. But then kung 10 days, ayun, at least meron akong idea kung kailan darating yung visa approve. Ayun po, yun lang yung konti kong ma-share sa inyo. Yung medical, i-share ko po sa inyo yung experience din ng anak ko. Kasi actually yung sa mga bata mabilis lang actually talaga, kahit sa interview wala na sila masyadong tanong. But then i-share ko pala sa inyo, tinanong din ako about sa husband, sa past ng bata since it was a stepchild. So tinanong nila ako for the past, but then I answered it boldly and transparent. At then sabi naman ng consul, okay, I know, I understand. Yun talaga yung sagot niya. So wala na silang marami pang tanong sa mga past na hindi na dapat kailangan lang ungkatin. Ayun po. So straightforward, yun naman sila eh. Kasi nga nag-oath taking tayo, no? Na hindi tayo maglalay, hindi tayo magsisinungaling sa mga tanong nila. So kapag sinagot mo ng maayos at totoo, okay yun sa kanila kasi open din sila. Kailangan nilang malaman yun. What's the truth? Okay? Kasi nga pupunta ka sa bansa nila at kailangan hindi, kahit nga yung mga crime na nakomit mo, tinatanong nila. So ayun po yung mga ma-share ko today with my child process. At parang kailan lang 3 years ago, at ngayon nandito na nga, sinasamahan ko na siya. So ayun po, risky yung pagpunta ko dito, pagbiyahe ko dito kasi dahil dun sa medical. So mag-share din po ako ng experience sa aking medical. At by the way, i-mention ko na rin yung I-864W. Merong na-confuse din ako before kung para saan ba yan. But you know what? Nung binigay sa akin yung white paper, sabi ng consulate about sa affidavit of support, kasi pinakita ko yung original documents na ginawa namin noong 2023. Okay yun i-upload. Pero pwede rin kaming mag-fill up ng form na I-864W. Kasi yun daw yung pinakamabilis instead of using I-864 or I-864A. Kasi minor siya eh. So, sabi niya, pwede mo siyang gamitin yung I-864W at mas mabilis. But since meron na kasi akong nagawa nung I-864A at I-864, so yun na lang yung in-upload ko at pinadala ko sa kanya. Kasi binigyan niya akong option. So, mean to say, yung I-864W, pwede rin siyang gamitin sa minor child. Pwede rin siyang i-upload. So, ayan po. Yan, it's been a long journey of this process. At kasunod naman ito, pag bigyan ko po kayo ng update about sa 221G application namin na sinend namin sa embassy. Within this day rin, pinrases ko, inayos ko, at pinadala ko rin sa LBC. Yung passport tsaka yung mga documents. Ayun, update ko po kayo kung ano yung status, and I hope you will get an approval sa inyong application. At kung matutuwan man po kayo, don't worry kasi na-provide naman yung mga lacking documents or ano yung mga request ng consulate. Ayun. So ayun po, God bless sa inyo, and thank you po sa pag-support sa aking channel, and yun lang. See you on my next video po. Ingat and God bless. Bye!